Ayan guys, nandito tayo sa site kung saan itatayo yung pinakabahay namin. Yan, tinitignan ko yung pinakasukat niya, yung lawak. Kung hanggang saan yung bahay, depende dun sa muhod na nakalagay hanggang dun. Tapos ito naman, hanggang dun. Pinag-iisipan namin, madadali kasi itong puno sa loob ng bahay. Sobrang sayang itong puno na to kasi ito yung nagbibigay ng lilim. At syempre yung konting freshness din na maidudulot ng puno nito kapag dito mo tinayo yung bahay. Sobrang sayang talaga siya kung sisirain. So ngayon, nag-iisip ako ng mga dahilan o mga ibang mga solusyon kung i-move na lang namin yung bahay namin papunta dito para hindi na siya sisirain o puputulin. Ang magiging, kung gano'n na mangyayari, magkakaroon ako ng medyo malaking space. Supposed to be dapat yung likod kasi yung likod ng bahay namin ay dalawang metro lang sana kung maaari. Actually ito, gumawa na nga ako ng layout. Ito, pang 2 metro na sana to eh. Yung likod kasi ng bahay, eh parang lababo o dirty kitchen. Tapos pwede na rin tawag dito, maglaba sa likod. So ito yung 2 meters dapat. Ito yung nasa plano namin. Kaso yung 2 meters, madadaanan niya tong puno. Which is talagang sayang. So naisip ko baka 2.5 o 3 meters yung likod ng bahay para alam mo yun, masave namin tong puno na to. Actually meron pa nga isang puno nagbibigay ng lilim dito eh. Germelina. Sobrang ang ganda talaga dito kasi mapuno. Tsaka pag tanghali hindi mainit. Kaya yun, sayang. Yung sukat ng bahay natin, yung pinakahaba niya is 20 meters. Ay hindi, sukat pala to ng lupa. Meron tayong 20 meters dito. Tapos 7.2 dito. Tapos yung bahay lang, yung floor is 6 by 8. So merong 6 dito, merong 8 dito. So actually, meron pang mahabang space doon sa unahan. At meron akong, tulad nga sinabi ko, 2 meters lang yung nasa likod sana. So inisip ko is baka i-move na lang namin, i-atras na lang namin yung posisyon ng bahay para masave lang namin tong punong ito. Kasi yung puno na to malamang 20 years nandyan na yan. Nagbibigay na sa atin yan ng konting oxygen. At speaking of ulan at masisilungan, nagbibigay sila ng silong talaga kung tutuusin. Nakakatulong sila para malis yung baha natin. So, ayan. So ayan, tapos na nating linisin itong lugar na ito. Matapos natin itumba yung mga kahoy at linisin yung mga sanga. Pinaghiwalay namin yung mga dahon at ayun, nilagay namin doon sa dulo. So tapos na siya. Susunod na tayo sa next part, which is yung, by the way, gagawa pala tayo ng mga hollow blocks. Hindi tayo bibili ng hollow blocks kundi gagawa tayo ng mga hollow blocks.
So ngayon, subscribe po sa channel natin at samahan nyo kami sa pagbuo ng munti nating tahanan. Every step po sa paggawa natin ng tahanan ay i-features natin simula sa pundasyon hanggang sa bubong, hanggang matapos lahat ng gagawin po natin. Right? Thank you. Please subscribe po.